spiritual. Kaya po mga pinabal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin po malalagwain. Ito po ang pakinig ng salita nating pinakamamalapay Sus. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na ito pinadalhin ng ating mag-aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Rod Almeida, yung end-time prophet. Narito po kami, taus-puso, nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, sa pakikinig na iyong banal na salita, kami po'y buong puso nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang mga pagkakasala sa iyo. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas, cast out demons of unbeliefs, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Una tigit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildis Rod Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. And to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, we love you so much. Maging yun narito po at maging sa ibang bansa, sa USA, sa Canada, mga minamahal ko, tayo nagpapabot ng lahat po ng family, beloved family ng ating dearly beloved parents in the Lord. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo na nanonood po ngayon ng live webcast view, nanonood po sa ating live webcast, sa lahat po ng ating mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaya nga, papaano, sabi, how can I say thanks for all the things that you have done for me? Yan po ang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, tayo po 3 days na lang talagang gusto natin, nandyan na mga minamahal ko, dahil talagang napakasaya. Ang ating inaantay na selebrasyon ng ating 23rd anniversary po ng Talipaw Sulu Peace Mission, mga minamahal ko. Kaya nga, ang ating dearly beloved pastor and the beloved family, mga nandun po, tinuruan tayo, perpektong halimbawa, na tayo po ay magkukusa at magiging masunurin. Mga willingness and obedience, ito pala ang sikreto upang tayo'y nananatili, pagpapalain ng ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. From the book of Prophet Isaiah, chapter 1, verse 19. Amen. First book of the prophet Isaiah, chapter 1, verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good. Versikulo 19. Kung kayo magkusa at masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Amen. Praise the Lord. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Narinig niyo po yung mga buhay na patotoo, mga minamahal ko. Mula nung tawagin sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng radio program, TV program, sa mga krusada, sa ating banal na gawain, mga minamahal ko, totoo po, tumalima ang bawat isa.
naging masunurin, hindi na yung sarili nila ang masusunod. Ang kailangan, masunod ang kalooban ng Diyos, mga minamahal ko, at tunay po, mga minamahal ko, kusang loob. Ano man ang mangyari, katulad po ngayon, mga minamahal ko, kahit may bagyo, kusang loob na dadalo, yung bagyo ang lumalayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula sa ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, naging perpektong halimbawa po natin dahil tayo naman talaga ang nakinabang. Lahat magsabing, praise the Lord, yung buti ng lupain, ang ating nakakamtan, dati-rati yung sama ng lupain, mga minamahal ko, nung nasa relihiyon tayo, bat-bat ng karamdaman, hindi natin alam kung saan ang papupuntahan natin, walang direksyon, mga minamahal ko, ngunit dito, binago tayo at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dinagdag pa ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya tingnan niyo po, mga nating ganitong preparation ng celebration ng Talipaw Sulupis Mission Anniversary at maging sa lahat ng mga okasyon. Maging ating church anniversary, talagang pinaghahandaan yan. Makikita niyo po sa lahat ng mga church workers in the vineyard of the Lord. Gumagawa yan, mga minamahal ko. Kusang loob, sumusunod, nakangiti yan. Ano man ang hirap, mga minamahal ko, magmula sa first batch, mga choir, mga instrumentalists, sa group ng social media, mga minamahal ko, sa bawat isa, maging ating mga hayo group, sounding group, sa bawat mananampalataya, mula dito sa ating kinalalagyan, sa buong mundo, mga minamahal ko, ang mga kapatiran nga sa ibang bansa, talagang yung mga pledges nila, sa mga outreaches, talagang ipinapadala nila dahil sa pakikiisa sa ating banal na gawain, yung pagtatagumpay, mga minamahal ko, dahil mga minamahal ko, totoo po, tayo'y pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon at alam natin, mga minamahal ko, na tayo po ay lubos na talagang tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Niligtas tayo, utang na loob po natin, una sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa panalangin ng propeta ng Diyos, wala tayo rito. Kung hindi tayo tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hindi natin ikinahihiya itong ebanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan dahil totoo po ang salita ng Diyos. From the book of 2 Timothy chapter 1, verse 9, balik po sa 8. Amen. The second book of Timothy, chapter 1, verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 9, balik sa 8. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 8. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, patuloy na umuusad
going 49 years na po tayo, walang tigil po na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Kaya nga nagmumultiply, hindi lang po dito. Ang dami ng outreaches natin bawat sulok ng daigdig. This is preparation na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat maraming napapahamak din po. Mga minamahal ko, lalo na panahon ngayon, sunod-sunod po ang earthquake sa dako ng Davao, mga minahal ko, at iba't ibang panig ng mundo. Ang pagkakaiba sa Pilipinas, kahit tumaas pa yung level ng earthquake, tayo ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad po ang bansang Pilipinas. Somebody is praying for the Philippines and the whole world, the end-time prophet of God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya yung Talipaw Sulu ay inakyat. Pumunta ron ang ating dearly beloved pastor. Hindi niya ikinahiya. Hindi niya kinatakutan kung ano man mangyayari, mga minmahal ko. Since the very beginning, paakyat pa lang yan, ang dami na. Iba't ibang sekta at denominasyon nagko-question, bakit kailangan pang umakyat? Bakit kailangan pang pumunta ron? Samantalang pwede naman manalangin. Mga minamahal ko, dito pa lang sa Kapatagan. Ngunit, he's a man of action. Kinakailangan patunayan niya sa buong mundo, sa lahat ng naniniwala sa ating mahal na Panginoon na merong kapangyarihan. Kaya nga ang armas hindi nagtagumpay. Panalangin yung mga foreign hostages doon, wala pong ospital doon. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, nagsigaling ang mga foreign hostages. Pati sila, mga Abu Sayyaf, mga minamahal ko, bumait, mga minamahal ko, at naunawaan nila na merong Diyos na tunay ang ating dearly beloved pastor with the 12 prayer warrior na sila'y mga tunay na lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, naluwalhati ang kapangyarihan ng Diyos, lumambot ang kanilang mga puso, sige na, palayain na namin ang mga foreign hostages. Kaya nagkaroon po ng tunay na pagtatagumpay. Ito po hindi natin makakalimutan. Lagi nating inaalala, mga minamahal ko, dahil sa peace mission na ito, tumatag ang bawat isa na ang Diyos natin ay totoo, na tayo'y napabilang sa tunay na gawain. Ibig sabihin, meron pang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Lalo na ngayon, panibagong virus na naman ang darating eh. Mga minamahal ko, nung panahon ng COVID-19, sino ba ang matatag na Kristiyano, kundi yung mga taga-Jesus Miracle Crusade? Walang bakuna! Mga minamahal ko, totoong pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon, and it's proven in the Philippines, maging sa buong mundo. Pag sinabing taga-Jesus Miracle Crusade, no injection. Dahil ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sahin. The Gospel, Matthew chapter 3, verse 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Dito po sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 8. Kaya yung mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Amen. Praise the Lord. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Tingnan niyo po, ang bawat isa may tungkulin, ginagampanan ng may talagang taus-pusong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya makita mo, dating mga kabataan na talagang nariyan, una nagpupuri lang sa mahal na Panginoon, makita mo ngayon, mga instrumentalist na. Lahat magsabing, praise the Lord. Totoo po, ginawang mga awit, lahat po, mga mahal ko, yun ay bunga na totoong ang salita ng Diyos ay totoong patuloy na paglago sa bawat mananampalataya. Ang bawat isa, mga minamahal ko, hindi lang yung pansarili nila. Talagang nag-i-invite sila, halika na. Narito, nakita mo ang patotoo, sumama ka na. Sigurado ang kaligtasan. We will encourage all people, mga minamahal ko. Patunayan natin na tayo po
ay nasa liwanag. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Pag sinabing taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang tatak ng tunay na Kristiyano. Hindi ka makikitaan ng anumang batik o kamalian, mga minamahal ko, sa lahat ng mga hindi pa mananampalataya. Tayo po ang liwanag ng mundong kinagagalawan natin. Pag sinabing liwanag, yung kadiliman ay mapapawi. Look what is happening today. Maraming tao ang umiiyak, namamatay maging ari-arian nila dahil sa pagsalanta ng mga kalamidad. Ngunit ikaw at ako ay well protected ng ating mahal na Panginoon. Pinatunayan ng Diyos na tayo po ay totoong anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ikaw, children of God, ay kailangan dumami ang royal family. Huwag lang tayo lang, mga minamahal ko. Ayaw ng Diyos yon. Kinakailangan mag-multiply po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos dahil 24 hours a day, within 1 week, kumikilos ang dyablo. Hindi siya natutulog, mga minamahal ko. Maging mga Kristiyanong nanlalamig, nalulupaypay dahil sa tukso ng dyablo. Ngunit ikaw at ako ay inatasan ng ating dakilang Diyos. Bawal matulog. Kailangang magbantay sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay mga bunga at magdala ng marami pang kaluluwa upang sila'y makapagsisi. Since the very beginning, the earthly ministry ng ating dearly beloved pastor, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa pangangaral ng propeta ng Diyos, totoo po ang mensahe, repent for the kingdom of us is at hand. Kailangang mailapit ang maraming tao. Huwag tayong papayag na tayo lang ang ligtas, mga minamahal ko. Kinakailangan, mga minamahal ko, lahat ng paraan gagawin mo. Physically, malusog ka, financially, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Everything, use it for the glory of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hindi napapabugod, magsabing praise the Lord. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor, the beloved family, ang kapahingahan po natin, mga minamahal ko, ay sa langit. Kaya dito, bawal mapagod. Try our very best to serve the Lord with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Huwag tayong mapagod. Dahil sa takdang panahon, in His time, aani tayo ng walang hanggang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pumbasahin from the book of Galatians chapter 6, verses 9 and 10. Pati 10 po, pakibasa na. The book of Galatians chapter 6, from verse 9 up to verse 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 8, hanggang 10. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga papagod. Kaya nga, samantalang tayo mga may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Spiritual blessing, idinadagdag lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon.
naninatili siyang tapat sa atin. Kaya ang sabi po sa 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung paano ang kabutihan ng Diyos ay dumating sa atin, yung kabutihang ipinagkaloob naman sa atin, mga minamahal ko, totoo po, ibahagi naman natin. Lahat magsabing, praise the Lord. Katulad ng magsasaka, walang tigil po yan. Natanim ng tanim dahil alam niya aani siya sa takdang panahon. Ganon din po tayo, mga minamahal ko. Narito tayo sa mundo nating kinagagalawan. Mga minamahal ko, tayo po ay may tungkulin ng bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang kapahingahan lang natin, pagkunin tayo ng ating mahal na Panginoon, nasa langit ka doon ang kapahingahan. Pero habang nandito tayo, mga may misyon na pinagagawa ang ating dakilang Diyos. While we are waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ, the rapture of the church, pagdagit ng mga banal, narito tayo upang gumawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang malalhati ang kanyang banal na pangalan. At sabi po, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Dito mismo mag-uumpisa na kung saan naroon po kagawa tayo ng mabuti, mga minamahal ko. Kaya sa ating pag-celebrate ng ating Talipaw Sulu Peace Mission anniversary, unang pinakamagandang regalo, magdala ka ng kaluluwa. Pangalawa, we give double honor and respect doon sa nagpagal sa atin. Mga minamahal, we give the very best gift dahil kung wala po ang panalangin, pangangaral, pag-aayuno ng propeta ng Diyos, pwede kang kumanta, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Yan ang katotohanan. Tayo'y parang naglalaro sa hangin. Hindi lang natin kung saan tayo pupunta. Pero dito, dumating tayo rito, yung tamang daan, tamang direksyon, upang tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. May hahanapin ka pa ba? Wala na. Dahil ang ating pinakamimiti, ang pinakamahalagang dapat nating isipin na ipinapangaral ng ating dearly beloved pastor, huwag kayong absent, dumalo ng dumalo upang tumaas ang iyong pananampalataya at bibigyan ng kahalagahan ang kaligtasan for salvation is the greatest matter of importance. Tingnan niyo ang iba't ibang bansa, mga minamahal ko na hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon nagkakatotoo na ang decree ng ating dearly beloved pastor, communism will fall. Yan ang katotohanan. Mga minamahal ko, ang ating minamahal at ginagalang na pastor, Wilde Estrada Almeda, hinubog tayo. Dati tayo mga mangmang sa relihiyon. Ngunit isang araw, ang ebanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Totoong naganap sa atin, nagsigaling tayo, nagbago ang buhay natin, pinagpalang lubos, maging sa lahat ng ating pangangailangan. Sino tayo, mga minamahal ko? Kaya nga, sa ating anniversary, the best gift you could give, magdala ng kaluluwa. Secondly, you cannot love without giving. And you cannot give without loving. Sinasabi natin, minamahal at iginagalang na pastor, you must do. Pagkatapos nating binanggit yan, with action, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga minamahal ko, yung wisdom na ibinigay sa atin, grabing pagpapala na yan. To convince people that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Na dito sa banal na gawain na ito,
ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong makapangyarihan. Diyos na tumutugon sa lahat ng ating panalangin. At ang kaaway hindi nagtatagumpay dahil tayo ay tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Sa ating huling talata from the book of Luke chapter 21 verse 15. Amen. The Gospel, Luke chapter 21, verse 15. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Lucas Kapitulo 21, versikulo 15. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kalit. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig. Kaya dito yung mga pipi pinagsasalita ng mahal na Panginoon upang gamiting patotoo. At karunungan na hindi mangyayaring masasalangsang o matututulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Sino ba kaaway natin? Mismong ang dyablo. Inalipin. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay totoo po. Narito siya upang bigyan ng pag-alinlangan ng tao. He came to kill and to destroy. Yung iba hindi na naniniwala sa Diyos. Ngunit dito, nagbigay ang ating pinakamamahal na Panginoon ng tunay na pastor. Mula sa kamangmangan natin, binigyan tayo ng katalinuhan. May karunungan kaya ang bawat isa sa atin bilang pagpapatotoo na tayo nga ay anak ng Diyos. Bawat isa sa atin, isa-isahin natin ang lahat ng pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Kukulangin po tayo ng oras. Pero sometimes, we face trials. Yung pagsubok na yan, dyan naman, titingnan ng Diyos, iniibig mo baga ako? Sasagot ka na lang, sa puso't isipan mo, for me to live is Christ and to die is gain. Doon nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ibibigay niya ang kapangyarihan na ang kaaway ng Diyos ay magiging talunan, and we are more than conqueror in the name of our dear Jesus. Let's shout a victory sa bawat panahon na tayo po'y nandito sa mundo nating kinagagalawan dahil mundo pa lang ay parang nasa langit ka na. Kaya nga mga minamahal, ang bawat isa sa atin ay tinawag. Banal na pagkatawag, dahil tayo'y banal, doon tayo sa banal na langit, mansyon na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, makakasama natin ang banal na Diyos magpasawalang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, sinasabi po sa unang talata na ating nabasa, mga minamahal ko, kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Salamat po sa ating malabayan sa lahat ng mga kapatiran. Lahat po tayo, mga meron ko, ay talagang mga sounding team. Bawat isa sa atin, doon sa namimigay ng paanyaya. Totoo po, ang salita ng Diyos, babalik po na may bunga mula sa ating dakilang Diyos. Narito po ngayon ang isang advance, dumalo na kagad. Mga meron ko, isa po yan sa nahayuan dun po sa dako po ng ospital. Nakapila po ron sa outpatient department. Isa po siyang mild stroke victim. Salamat sa Diyos, kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Alas 7 pa lang yata, maaga pa lang nandito na. Mild stroke po siya. Pero mga minamahal ko, naging masunurin siya. Nagkusa siya dahil alam niya kakain siya ng buti ng lupain. Nakahandang tumanggap sa ating mahal na Panginoon at ang sabi niya, hindi lang ako Bakit? Dadaling ko ang aking mga mahal sa buhay. Isasama ko sila rito upang malaman nila na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, ang ating dakilang manlilikha, ang ating dakilang tagapagligtas, the Alpha and Omega. His name is dearest Jesus. Amen. Praise the Lord.